Fresh new day mga kablossom! Ngayon ay tuturuan po kayong gumawa ng realistic sunflower. Tara, umpisahan na natin. Orange fuzzywire ang gagamitin ko sa tutorial na to. So para maging realistic ang gawa nating bulaklak, kailangan plansyahin natin ang lahat ng fuzzywire na gagamitin natin. Ganun din sa paggawa ng mga dahon. Pagkatapos po nating plansyahin ang mga fuzzywire, susukat po tayo ng 8 cm para sa petals nito. Mag-cut po tayo ng mga ilang pirasong 8 cm. Magka-cut din po tayo ng 3 cm, gaya po ng ginagawa ko. At mag-cut din po tayo ng 2 cm. Maganda po na pare-parehas po ang sukat ng ating mga petals. Para po sa 8 cm, tutupiin lamang po natin ito sa gitna gaya po ng aking ginagawa. At para naman po sa 2 cm at 3 cm na petals, sunugin po natin ng bahagya yung bandang dulo nito, gaya po ng aking ginagawa. Gawin po natin ito sa lahat ng petals. Ngayon naman po ay gagawin natin yung disc florets or yung seeds na tinatawag nila or yung gitnang bahagi ng sunflower. Mag-ikot lamang tayo ng isang buong brown fuzzywire at dikitan po natin sa dulo gaya po ng aking ginagawa. At kukuha rin po tayo ng light brown na fuzzywire. Isang buong light brown po ito. And then tupiin po natin to ng maliliit. Up and down lamang po ang pagtupi para pong zigzag gaya po ng aking ginagawa. Once na natupi na po natin ang buong fuzzywire, pwede na po natin itong pagdikitin. Sundan nyo lamang po kung paano ko po siya dinikit. At kapag okay na po ay ipatong po natin ito dun sa ginawa nating disc kanina. Ngayon po ay pwede na nating idikit ang first layer ng ating petals. Ito po yung 2 cm na ginupit natin kanina. Idikit po natin to ng paikot and make sure po na maayos po ang pagkakadikit niya dun sa floral disc. So, after po nating idikit, ay i-bend po natin palabas ang bawat petals nito. Gaya po ng ginagawa ko. Once na okay na po, isunod na po natin yung second layer ng ating petals. Kung paano po natin dinikit yung ating first layer, ganun din po yung second layer. Idikit po natin ito ng magkakadikit gaya po ng aking ginagawa. Once na maubos na po ang petals for the second layer, i-bend din po natin palabas ang bawat petals nito. Ngayon naman po ay ididikit na natin yung 8 cm na ginupit natin kanina. So ganito lamang po ang pagdikit nito. So make sure po na yung bandang ibaba ng petals ay magkakadikit. So natural lang po na yung bandang itaas ng petals ay magkakahiwalay. At para sa susunod na layer, 8 cm pa rin po ito, ididikit nyo po siya in between dun sa first layer na 8 cm, gaya po ng aking ginagawa. At ngayon po ay buo na ang ating sunflower, i-bend lamang po natin papalabas yung mga petals nito. Ngayon po ay gagawa na tayo ng dahon, tupiin lamang po sa gitna at nagsukat lamang po ako nito sa aking daliri. Gayahin niyo po kung paano ko po siya ginawa. Both sides po ay gumawa po ako ng korte nito. Up and down lang po, parang zigzag. Yan, magkabilang side. At para malak po ay nilusot ko po yung isang bahagi ng fuzzywire doon po sa bandang gitna at saka ko po tinwist ng 2 beses. Sundan niyo po kung paano ko po siya ginawa. At para maging realistic, pinlansya ko po ito. So, gumawa po ako ng 3 dahon para sa ating tutorial. At para naman po sa sepals, isang buong fuzzy wire, hinati ko po sa gitna at saka ko po tinupi ng 2 beses, gaya po ng aking ginagawa. Gumawa lamang po kayo ng mga ilang piraso nito.
pinlansya ko rin po ang bawat sepals, gaya po ng aking ginawa. Pagtapos pong plansyahin, i-bend po natin papaloob at yung bandang itaas, i-bend po natin palabas. Gawin po natin ito sa lahat ng sepals. Gayahin nyo po paano ko siya ginawa. Para naman po sa floral stick, gumawa lang po ako ng bilog sa pinakadulo nito. Gumamit po ako ng flyers. Yan po ang magiging stand niya at ilalagay po natin sa ilalim na bahagi ng ating bulaklak. At once nandikit na ito, patuyuin lamang po maigi at saka po natin ilagay na or idikit na yung mga sepals na ginawa natin. Idikit po natin ng pabilog. At naglagay din po ako ng second layer ng petals. Sa second layer po ng petals, nakagamit po ako ng 4 na piraso. At ngayon po pwede na po tayong mag-assemble. Mag-ikot lamang po tayo ng floral tape at isa-isa na po nating ilagay yung mga dahon na ginawa po natin kanina. So ganyan lamang po ang paggawa ng realistic sunflower. Medyo matrabaho, maproseso po, pero kapag natapos, napakagandang bulaklak po ang magagawa natin. Napakagandang ilagay po nito sa mga center ng ating mga bouquet. At kung gusto nyo pong gumawa ng mas malaking sunflower, doblehin nyo lamang po or dagdagan nyo po yung sukat na binigay ko. So ayan, tapos na po ang ating realistic sunflower. Pwede po kayong gumamit any shades of yellow or orange. Till my next video mga ka-blossom, sana'y marami kayong natutunan sa akin for today. God bless. Goodbye!